Book of Romans, chapter number 6. Verses 1 to 10. Verses 1 to 10. Ito po yung babasahin po natin. Romans chapter number 6, verses 1 to 10. Say amen po kung nandyan na. Verse 1, ako pong babasa. Verse 2, kayo po. At sa verse 10 po, tayo ay magpapangita. Verse number 1, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Know ye not that so many of us, as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Therefore we are buried in Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. For he that is dead is freed from sin. Knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more, death had no more dominion over him. Sabay-sabay po tayo, verse number 10. For in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, salamat po sa pagkakataon po na ito na kami po ay nandito sa lugar na ito upang makapag-aral po ng Diyos na salita. Dalayan ko po na lahat po, Panginoon, nawa ng aming atensyon ay nakatuon sa pangaral po ngayon ng inyong salita. Ikaw, Panginoon, ang makita. Ikaw, Panginoon, ang maipangaral. Ang munting mangaral mo ay gamitin mo lamang para po sa inyong layunin. Salamat po sa umaga pong ito. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na nawa, wag po nawa ang aming pananampalataya mamatay, wag nawa ang aming Christianism o ang pagiging Kristyano ay mag-fade away. Bagkus, O Diyos, na masabi din namin kagaya ni Apostle Paul that we have fought a good fight. We have finished the course and we have kept the faith. Salamat po sa umaga pong ito muli. Kayo po ang maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. Dito po sa ating binasa on Romans chapter number 6. This is the third section in the book of Romans na kung saan, ang book of Romans po kasi pwede nating i-outline sa 5 bahagi. Okay? The book of Romans could be divided in 5 divisions or 5, ma-outline mo siya sa 5 bahagi. Ano po? Para lang meron tayong background before we deal with chapter 6. We have 5 divisions in the book of Romans. Pag pinag-usapan natin yung outline, yung structure niya, kung paano siyang binuo o kung paano siya from chapter 1 to chapter number 16. Chapter 1 hanggang chapter 3, verse number 20. Ito po Romans chapter 1 hanggang chapter 3 verse 20. Yan yung una pong section. Okay? Lalagyan ko mamaya ng description kung ano po yan. Romans chapter 21, 3:21 hanggang chapter 5 verse number yung dulo po, 21 ulit. That's the second section. Romans chapter 6 hanggang Romans chapter 8, that's the third section. Romans chapter 9 hanggang chapter 11, that's the fourth section. And Romans 12 to 16, yun po yung panghuli. Okay. Now, bakit ito mahalaga? Bakit mahalagang maintindihan na merong sectioning yung book or merong sectioning yung epistle na Romans. Yung first part, that's talking about condemnation, mga kapatid. Kung gusto natin ng isang tao ay masave
first and foremost, kailangan maintindihan niya muna that he is lost. First and foremost, kailangan maintindihan niya na meron siyang pangangailangan sa tagapagligtas dahil siya po ay makasalanan sa harapan ng isang banal na Diyos. And we could use Romans chapter 1 hanggang chapter 3 verse 20 to speak about condemnation of man. May kita natin doon sa mga talata na yun, yung mga talata na kagaya ng, there is none righteous, no, not one. There, verse number 20, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. May kita din natin in chapter 3, verse number 4, God forbid, let God be true, but every man a liar. As it is written, that thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged. May kita natin doon sa first section po dito, na ang tao, meron pong advantage yung pagiging isang Hudyo. Okay? There's an advantage. Bakit? Nasa kanila binigay yung oracles of God. Sa kanila pinagkatiwala yung salita ng Diyos. At kung papabasin natin lahat ng mga, hindi po author, kundi writers of the Scripture. Dahil ang author ay walang iba kundi ang Holy Ghost. The writer of the Scriptures, kung mapapasin natin, they are Jews. Kahit si Apostle Paul, he is a Jew. Matthew, Mark, Luke, they are Jews. John, Jews pa rin. Amen. So they have a great advantage when it comes to the Scripture. Sila yung pinagkatiwalaan ng Diyos that they might write the words of God para maging nasa papel yung atin pong binabasa po ngayon. Sila yung ginamit ng Diyos. At they have a great advantage. Pero sa Book of Romans, pinakita na kahit meron silang great advantage, that they are also under sin. Na sila rin ay nasa ilalim ng kasalanan. It doesn't matter kung Hudyo siya o hindi siya Hudyo. All are under sin. Lahat ay nasa ilalim ng kasalanan. At dito tayo papasok sa chapter 3 verse 21 hanggang chapter 5 verse 21. And this is the section about justification, mga kapatid. At ito'y pinamaganda sa Panginoon na hindi lamang God is showing that man is condemned, but that He nagbigay siya ng pamamaraan how to be saved and how to be justified. Hindi lamang pinakita ng Diyos kung papaano ang tao ay mapapahamak, kundi merong way out. Hindi lamang pinakita ng Diyos na ang tao ay mapupunta na impyerno, kundi merong solusyon ang Ama. Merong solusyon ng Diyos. At dito po natin may kita yan sa mga verses 21 pababa. Mabasa natin in chapter 3, verse number 21, the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law in the verse number 24, being justified freely by His grace. Through the redemption that is, na kanino po yung redemption? Na kanino po yung katubusan? In Christ Jesus. In verse number 25, si Jesus Christ is set forth to be a what? Propitiation through faith in His blood. Meaning to say, ang kabayaran ng kasalanan ay walang iba kundi si Kristo Jesus. He paid it all. He became sin for us. Siya yung naging kasalanan in order for us to be the righteousness of God. Para mapasa atin din yung katwiran ng Diyos, kinailangan ni Kristo na mamatay para sa ating mga kasalanan. Mabasa natin yun, maintindihan natin yun, chapter 3:21 to 5:21. That's the justification. How could man, ito kasi yung problema, ano po? Hindi pa pwede na magliligtas lang ang Diyos out of nothing. Hindi pa pwede na magliligtas lang ang Diyos na gusto niya lang. Na trip niya lang. Ay, ikaw gusto kita i-save. O sige, ligtas kita. Hindi pwede yon. Dapat meron siyang righteous basis. Dapat merong basihan ng Diyos na kung saan hindi mababahiran kung sino siya. Naintindihan po natin? Hindi kagaya po, kuminsan, merong mga ahensya na kung saan papaunahin ka na sa pila. Tama? Anong dahilan nila? Dahil kakilala mo sila. Pero kung pagbabasihan mo yung tamang proseso, hindi pwede yun. Tama? So malalagot sila doon, pero pinagbigyan ka lang. No? Pagdating sa Diyos, hindi pa pwedeng pagbibigyan niya ang tao na walang basis na matuwid. Kailangan ang magiging basihan ng Diyos ay righteous basis, righteous judgment. And Jesus Christ borne that judgment upon Himself.
Siya yung sumalo ng judgment na yun in order for us to be saved. Para tayo ay maligtas, para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. And now, natapos tayo doon. If you are saved already, if you have trusted the Lord Jesus Christ, dito maintindihan mo yung mga talata na yon, papasok ka sa section of scriptures na kung saan ito yung binasa natin kanina in chapter 6. Okay? Ito yung binasa natin sa chapter 6, verses 1 to 10. Pero the whole chapters ng chapter 6, 7, and 8 deals with sanctification. It deals with how, kasi pagkatapos mo ng chapter 5, supposed to be saved ka na. Supposed to be naintindihan mo na ang iyong mga kasalanan ay napatawad sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Therefore, ang chapter 6 is not for the unsaved, but for the saved. Ang chapter 6 ay hindi para sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, kundi para sa kanila na mga sumampalataya na. So in chapter 6, we are dealing with, ngayong saved ka na, how you should live. Ngayong saved ka na, paano ka dapat mabuhay? Are you supposed to continue in sin? Kasi yun yung chapter 5, balikan po natin, chapter 5, verse number 20. Sabi niya, moreover, the law entered, that the offense might abound. But look, kung ano yung kasunod na talata na yun. Kung anong kasunod na kasabihan doon. Sabi niya, but where sin abounded, grace did much more abound. O sabi niya, kung saan nanagana yung kasalanan, ang biyaya ay nanagana din. Mas higit pa. Mas higit na nagana yung biyaya kaysa sa kasalanan. Imagine kung gaano karaming kasalanan ng tao na commit since Adam and Eve. But imagine the blood of Christ na covered it all. Tama? So sobrang, ibig sabihin yung biyaya ng Panginoon is so vast, napakalawak, na kahit yung kasalanan na napakaitim ay kanya pong binalutan, ay kanya pong mapapatawad. Pero, there comes this question. Kasi maring sabihin, nabasa yung ginawang life verse to. Ginawang life verse yung where sin abounded, grace did much more abound. So sabi niya, pwede pala ako magkasala lang na magkasala. Bakit? Yung grace naman nandyan. So kapag nagkasala ako, may grace. No? Anong sabi ni Paul in chapter 6 verse 1? Ano ngayon sasabihin natin? What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Dapat ba tayo magpatuloy sa kasalanan para managana ang biyaya? Anong sagot ng Bible? God forbid. God forbid. It is not the will of God for men to sin. Hindi kalooban ng Diyos na ang tao ay magkasala. Hindi po kalooban ng Diyos na ang tao ay mabuhay sa kasalanan at magpatuloy po dito. Kahit pa si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Remember, the reason why we have these problems in the world, we have this struggle in the flesh, we have everything na problema dito sa sanlibutan at sa buhay po na ito ay dahil po sa kasalanan. So, is God desiring na mas lalo ka pang magkasala? Is God desiring na ang tao ay mas lalo pang magpatuloy dito? O kaya namatay si Kristo ay para salbahin ka mula doon? Kaya namatay si Kristo ay para hindi na tayo magpatuloy doon. At yun po yung pinapakita ng talata po dito. Sabi niya, God forbid, papaanong tayo na mga patay na sa kasalanan ay mamumuhay pa doon? How shall we that are dead to sin live any longer therein? We will not deal dito sa pang-apat saka sa pang-limang section. Pero yung pang-apat na section, this is a dispensational section. Medyo technical ang usapan po dito. Ano po, we are dealing with Israel in the future. Nakikita natin yung mga talata doon. May Esau at Jacob dyan sa chapter 9, 10, and 11. Ano po, yan yung mga topic doon. But when we deal with chapter 12 to 16, we are dealing with service of the Christian. How you will apply yung mga natutunan mo dito in your walk, no? In your Christian walk. How you will apply everything that you have learned in your Christian walk. Nagsimula in chapter 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. At dapat magpasalamat tayo sa Panginoon dahil kung hindi, sa awa ng Diyos, wala rin po tayo dito.
Kung hindi sa awa ng Diyos, hindi po tayo makakapagpatuloy. Amen. Okay. So, ito yung ating titignan, yung chapter 6 lang. Ano po? Dito sa ating talata na binasa po natin kanina. At hindi naman natin ididil yung buong chapter 6. Dahil kulang yung ating oras. But there is a certain topic sa series po natin dito sa church about true spirituality na kaya natin binasa yung chapter 6 verses 1 to 10. And that is this topic about death. Death to self, death to sin. Okay? Hindi po death na physical ha. We are dealing with a death that is important to understand sa ating Christian walk. And we are, lesson 3 na to kasi bilang yung last time, di ba? Lesson 3, the centrality of death. Laki ng bangaw ah. Come on. Bigat. Centrality of death. Okay. Yan. So binasa natin in chapter 6, Book of Romans po, nandito sa binasa nating text kanina. Verse 4, tignan niyo po, therefore we are buried with Him by baptism into death. Nakita niyo po yung death doon? Yung death dyan, hindi yan physical death. Yung death dyan, brought about by the baptism into death. And this baptism, mga kaibigan, mga kapatid, this is also not a physical baptism. Hindi ito yung panahon na nilagay tayo sa tubig o nilagay ka sa tubig at inahong ka. Okay? This baptism is a spiritual baptism na nangyari the moment we believe the gospel. The moment we trusted in Christ, may nangyari po spiritually. And this baptism, ang ginawa niya, tinubog ka niya kay Kristo. Nilagay ka niya kay Kristo. Kaya tayo ngayon, masasabi natin, kaya may mga phrase sa Bible na masasabi mo, I am crucified with Christ. I am dead with Christ. I am buried with Christ. And I am resurrected with Christ. Bakit mo kayang sabihin yon? Kasi the moment na nagtiwala tayo kay Kristo Jesus, nilagay tayo ng Holy Spirit kay Kristo. Binaptize ka. Yun yung term ng Bible. You are baptized into Jesus Christ. Nabasa nyo yung verse number 3? Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death. So, merong tinatawag na baptism, pero this baptism in the Bible, in chapter 6 ng Romans, this is not talking about physical baptism or water baptism. Hindi niya yun tinutukoy. We are dealing with a spiritual baptism na ang effect niya ay ilagay ka into Christ. The moment na binaptize tayo sa tubig, hindi ka pinunta kay Kristo. That is a testimony nung kung anong nangyari sa'yo nung naniwala ka. Pero hindi yun yung paglagay sa'yo kay Kristo. Walang hiwaga na nasa tubig para mapwesto ka kay Kristo. Ibig sabihin, walang kapangyarihan yung pastor, walang kapangyarihan yung kahit sinong minister na ilagay ka kay Kristo. Wala yun. Wala kaming kapangyarihan ganon. Pero sinong meron? The Holy Spirit. The moment na nagtiwala tayo kay Kristo, ang ginawa ng Holy Spirit, pinasok ka kay Kristo. Yung pinakamadaling way para maintindihan mo, pinasok tayo kay Kristo. That's why we could say we are in Christ. Kasi nangyari yung spiritual baptism sa tao na sumampalataya sa gospel, sa ginawa ni Kristo para po sa atin. Nakakasunod po ba? At ano pa? Verse number 6. Knowing this that our old man is crucified. Nakita nyo? Crucified with Him. Kailan ka binaptize at sinabi na ikaw ay, di ba, ang sinasabi lang sa water baptism, ikaw ay namatay, inilibing, nabuhay na magmuli kasama ni Kristo. Yun yung sinasabi. Kailan sinabi na napako ka kasama ni Kristo? Ibang araw yun mahal na araw yun. Tama? Hindi po, ang point natin mga kapatid, ito po kasi ay spiritual. Hindi po siya yung sa tubig nangyari, kundi nangyari po ito the moment that we believe or we trusted in Christ. Merong truth na nangyari, kahit hindi mo naramdaman, nangyari sa'yo. Pwede ba yon? Hindi ko na-feel eh.
Hindi mo naman na-feel na napako ka sa krus nung naniwala ka kay Kristo. Hindi mo naman na-feel na namatay ka nung naniwala ka. Hindi mo naman na-feel na nabuhay ka na magmuli. Okay? Maring umiyak ka pero hindi mo na-feel yung mga bagay na yun. Nakakasunod po ba? Why? Because it is a spiritual truth. At ang spiritual truth must be reckoned with by faith. Dapat maintindihan mo siya by faith. Hindi mo kailangan na ma-feel. Certain things, hindi mo kailangan ma-feel. You just need to understand and know. Kapag naintindihan mo, pinaniwalaan mo, and that is a truth, walang pakialam kahit di mo pa maramdaman. Amen. Galatians 2. Diba meron ditong passage na sinasabi, I am crucified with Christ. Yung iba nga, kanila itong life verse. Galatians chapter 2, verse number 20. Anong sabi ng Bible? I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith, kaninong faith? Of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. You see another truth na makikita natin? Sabi niya, I am crucified with Christ. Physical o spiritual? Kung yan ay physical, mga kapatid, taon-taon nababawasan tayo sa church. Hindi mo, papapako ka. Diba? Spiritual. Galatians 6, verse 14. Galatians 6, verse 14. Anong sabi niya? Same book, same epistle. Verse 14. The Bible says, but God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. Mula doon sa mga binasa nating talata, makikita po natin na tayo bilang mga Kristiyano ay namatay sa paningin ng Diyos kasama ni Kristo the moment na nagtiwala tayo sa Ebanghelyo. The moment nagtiwala ka sa Ebanghelyo ni Kristo, you died. You are crucified. And you are raised from the dead. At the same time, dire-diretso lang yun. Hindi mo, ulitin ko po, you don't need to feel it. You just need to believe it. Kagaya ng you don't see the cross of Christ na nangyayari yun. Hindi mo naman nakita, hindi ka naman nanonood ng Passion of the Christ during si Kristo ay namamatay talaga. O during siya ay pinapako sa krus, wala naman tayo nun. Bakit? Di pa tayo pinapanganak. Pero bakit nakaka-save yun? Amen. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. And many things in the Bible you don't need to see, but you need to believe by faith. Di mo kailangan makita, pero kailangan mong paniwalaan. Nakita mo ba yung Noah's Day, kung papaanong ang mundo ay nag-submerge sa tubig? Have you seen that? Sa Superbook mo lang napanood yun, kengkoy pa. Pero hindi mo nakita yun. In your own eyes, di mo nakita kung gaano kagrabe yun. And yet, we believe that it happened. Bakit? God says so. Pag sinabi ng Diyos, we ought to believe that. Dapat nating paniwalaan ang salita ng Diyos because this is the only record, and I say, the only record that is perfect na pwede mong hawakan at pwede mong sampalatayanan na totoo talaga lahat na nakasulat dito. Amen. Magbasa ka ng history books, may mga sablay yun. Bakit? Sabi nga na isang quote, the victors write history. Siyempre, kung sino yung talunan, wala ka naman makapagsulat pa yun. Nanalo yun, magsulat pa. Kung ano-ano nang ilagay nila. But this is a faithful, do you believe na ang Bible faithful record ng gusto ng Diyos na malaman natin? Ibig sabihin, hindi mo kailangang pagdudahan ang salita ng Diyos. When we come to the Bible and read the Bible, we are looking into a perfect record of God's Word. Na hindi natin kailangan pagdudahan at sabihin, ay, may mali yata dyan ah. Ay, mali yan. Bakit mamali? Sa palagay ko lang. No? Hindi po gano'n. We should have full confidence because this is the only record available to men that is perfect and that we could put our full faith. Hindi yung basta kalahati lang. Ay, siguro kalahati dito, kalahati sa Quran para match. Kalahati dito sa kalahati sa mga idols para match.
Hindi po pwede. Ang Bible, dinidemand niya that you believe this 100%. That you believe this in full confidence. Di pwedeng kalahati lang, di pwedeng hap-hap lang ang ating pananampalataya po dito. At doon sa mga nabasa po nating talata kanina, there is also a demand na in practice, we should die daily. Nakita niyo po ba yon? Death daw, I am crucified with Christ. Hindi niya naman sinabi na crucified with Christ before, kundi that's a present continuous. Ibig sabihin, dapat nagiging reality siya in every day of our lives. This is the negative yun kasi death yun eh. Nakita natin sa salita ng Diyos na kahit po sa mga mahihirap na bagay ay dapat po tayo ay matutong makontento. Na tayo dapat ay matuto na magpasalamat sa Diyos. Amen. Di ba nabasa po natin yan? May mga verse tayong binasa, hindi ko alam kung 3 weeks ago or 2 weeks ago, about contentment, about giving thanks. Tama? At napaliwanag ko rin po sa inyo na yun yung isa sa mga ugat ng kasalanan ng tao. Bakit ba nagrebelde si Adan at Eva? Bakit sila nagrebelde? Dahil hindi sila naging mapagpasalamat sa kung anong binigay ng Diyos. Dahil di sila naging mapagpasalamat doon, anong nangyari? Naghangad sila ng iba o naghangad sila ng higit doon sa binigay ng Diyos sa kanila. Amen. Sa dinami-rami ng halaman doon sa Hardin ng Eden, ang dami-dami nun. Bakit mapipili mo pa yung pinagbabawal ng Diyos? Tama, kung nagugutom man lang sila, ang dami naman nilang pagkain doon. Hindi na nga kailangan pagtrabaho, pipitasin na lang. Pero ano nangyari? May kita natin mamaya in Genesis chapter 3 pag binuksan po natin mga kapatid. Punta muna tayo ng 1 Corinthians 6. 1 Corinthians chapter 6. Talking to believers, 1 Corinthians 6 verse 12. Ang sabi ng Bible, sabi ni Apostle Paul, all things are lawful unto me. But all things are not expedient. All things are lawful for me. But I will not be brought under the power of any. Isa pa, chapter 10, verse 23. Chapter 10, verse 23. Ano sabi ng Bible? Chapter 10, verse 23. All things are lawful for me. So sinabi niya, lahat ng bagay pwede kong gawin. But all things are not expedient. Ulitin niya ulit, no? All things are lawful for me. But all things edify not. So ano may maintindihan natin dito? That the Apostle Paul is teaching na kahit lahat ng bagay pwede mong gawin, hindi naman lahat makapagpalakas ng iba. Na kahit lahat ng bagay pwede mong gawin, hindi naman lahat makakatulong para sa cause of Christ. So we should realize that once we are saved, na pag tayo ay ligtas na, we are not only living for ourselves, but for others as well. Hindi na tayo nabubuhay lang para sa ating mga sarili. That's why it is important to have a local church. Amen. It is God's will that every saved people is part of a local church. Kasi doon mo madidisplay kung ano yung mga pinapasunod sa iyo ng Diyos sa Bible. Amen. Doon natin mamamanifest yung mga bagay na pinag-i-instruct sa atin sa salita ng Diyos. It is very important to have a local church. Amen. And not just a local church, a Bible-believing church. A Bible-believing church. All things, sabi niya, lawful, pero hindi lahat maka-edify. All things lawful, pero hindi lahat expedient. Sabi niya, but I will not be brought under the power of any. Marami pong mga bagay sa libutan, there are a lot of powers in the world. Do you believe na yung cellphone natin may kapangyarihan? Do you believe na yung technology may kapangyarihan? Meron na. Sipin mo, bawat hawak mo yan, sinasamba natin yan. Kuha cellphone, di ba? Sinasamba mo yan. O, di ba?
Sinasamba yan eh. It has power. Pero sabi ni Paul, all things lawful, pero huwag ka magpa sa ilalim sa kahit na anong kapangyarihan. Ibig sabihin, even in this cellphone, huwag tayong magiging tayo yung kinokontrol rather than tayo yung kumokontrol. No? Alam mo, marami mga kabataan kontrolado nito. Controlled. Kunin mo cellphone, abay nagtatransform. Nagiging dragon. Nagiging lobo. Nagiging oso. Imaginein mo kung nagiging ganun. Ang ganda-ganda ng laro niya, no? Ganda-ganda ng laro niya. Biglang pinatay ng nanay yung wifi. Ma! Ganun, no? Wawala. Naninipa pa. Lahat ng pwedeng masira, masisira. Bakit ganun? Kasi may kapangyarihan po ito. Tumatawa yung mga nanay, yung mga ano. Kasi totoo yun eh. Diba? Minsan nga, kating-kating, hindi makapag-post eh. Ang hirap. No? Mga kapatid, meron pong kapangyarihan yung mga bagay na yan. Pero sabi, all things are lawful, but all things edify not. Okay? All things edify not. Chapter 10 pa rin. Tignan mo yung kasunod ng 23, 24. Let no man seek his own, but every man another's wealth. What's the point? Hindi ka nga na lang nabubuhay para sa iyong sarili. Huwag nating isik palagi yung ating sarili, mga kapatid. And this is the point ng topic na ito, that in our Christian walk, we should learn how to die to ourselves. Paano tayo mamamatay sa ating mga sarili? In our own desires, in our own wants. Kahit dun sa mga bagay na needs natin, we need to die. Bakit? Para makapaglingkod tayo sa Panginoon na maayos. Okay? Totoo po, mahirap po yun. Ano po? Wala naman po nagsabi madali. Mahirap yung demand ng Diyos na death sa buhay ng isang mananampalataya. Okay? Pero hindi po siya imposible. In the areas that are challenging, yung pag-ibig natin sa Diyos ay naipapamalas. No? Ang nagpapahirap pa dito ay, di ba, yung demand sa atin, we should die. Okay? Ang mas nagpapahirap pa dito, buong mundo kontra doon. Kasi ang tinuturo ng mundo, kung anong gusto mo, abutin mo. Kung anong gusto mo, go lang ang go. You only live once. Kung anong gusto mo, have it. Diba? Walang masama dyan. However, in a lot of those things, hindi po na-recognize ang Panginoon. Hindi na-recognize ang Diyos. No? Ephesians 2:2, anong sabi ng Bible? This is a truth about this present world. Ephesians chapter 2, verse 2. Ano po ang description? Wherein in time past, ye walked according to the course of this world. Meron po may course yan ha. This world have a course. Ibig sabihin may agos siya, may direction siya. At kung tayo ay hindi natin i-arm yung ating mga sarili ng things of God, dederecho ka dito at bubulusok ka lang sa course of this world. Sabi ng Romans 12:2, huwag ka mag-conform. Diba? Be not conformed to this world. Be not conformed to this world. Sadly, napakadami po yung pamamaraan, kahit tayo sa church na ito, in our way of worship, yung pamamaraan natin ng pag-awit, napakadami ang maboboard. Okay? They are bored. Bored sila sa mga ganyan. Yung mga awitan natin ganyan, ay naboboring sila dyan. Why? Nakasanayan kasi nila yung tumatalon, yung umiindak, di ba?
Those things. Yung hindi ka makapagbasa ng Bible kasi sobrang dilim. Sobrang dilim. Ang mga ilaw, blue, purple, green, mga laser, may mga umuusok-usok pa. But in our church, we give emphasis to the Word of God. Why? Kasi nandoon yung power. Okay? Kapag pinaniwalaan yung salita ng Diyos, hindi mo kailangang i-entertain ka for your life to change. You just need to believe the book at i-take mo talaga sa sarili mo at sabi mo, Lord, I want to live what you say in the book. Kung anong gusto nyo po, kung anong kalooban nyo po, gusto ko pong gawin yon. And when we believe that, nandoon po yung power, mga kapatid. It worked effectually in them that believe. It worked effectually in them that believe. Now turn to Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Tignan natin, what convinces, ano kaya nakapag-convince kay Eve na kunin niya, okay? Hindi ikaw Hindi ikaw, Eve. Si Eve, dito sa Garden of Eden, to take the fruit, okay? Yung pinagbabawal ng Diyos. Genesis chapter 3 verses 1 to 7. Genesis chapter 3 verses 1 to 7. The Bible reads in verse number 1, Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. So yung serpent dito ay sobra pong tuso at sobra pong magaling talaga yung kanyang pamamana. Subtle. Hindi mo mahalata. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? Nagano sila, conversation sila. At sabi ng woman unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, yung nasa gitna daw, God hath said, Ye shall not eat of it. Ang tanong, may sinabi ba ang Diyos na neither shall ye touch it, lest ye die? Siyempre, ang isinutos ng Diyos, huwag niyong kainin. Dinagdag na lang yung huwag mong hawakan. Verse 4, And the serpent said unto the woman, tingnan niyo po ang sabi niya, Ye shall not surely die. Anong sabi ng Diyos? In the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Anong sabi ng serpent? Ye shall not surely die. Ang nature ng kaaway ay kontrahin kung ano ang gusto ng Diyos. At maaring pag tinigan natin at the surface, sa pinakamababaw, parang kakampi natin yung kaaway o kakampi natin yung ahas. Bakit? Bakit pinagbabawalan nga tayo ng Diyos, no? Okay lang yun. Parang kakampi siya. Ang labas niya parang kakampi. Pero ang totoo, ang gusto niya, mawasak itong mga tao na ito. That's how it works. Kahit sa panahon po natin ngayon, maybe ang tingin natin sa Diyos, pag merong pinapagawa ng Diyos o may kalooban ng Diyos, nahirapan tayo. Ano ba yan, Lord? Sobrang hirap naman yan. Pero hindi natin alam, para pala sa kabutihan natin yun. Dahil may kita natin dito, ano nangyari? Verse 5, For God that know, ito yung sabi ng ahas, God that know that in the day ye eat thereof. Sabi niya, Then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Alam nyo, sabi niya, sa araw na kainin nyo yon, magiging parang mga Diyos kayo. Parang magiging Diyos daw. Gods. Tama? Tignan nyo kung ano nakapag-convince sa woman to eat that fruit. And when the woman, verse 6, saw that the tree, sulat natin, para di natin ma-miss, good for food, the fruit yung pinag-uusapan natin ito. Fruit, good for food. Ano yung pangalawa? It was pleasant to the eyes. Pleasant to the eyes. And, ano pang pangatlo? A tree to be desired to make one wise.
Anong nangyari? She took of the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Itong tatlo na to, good for food, pleasant to the eyes, make one wise. It's the same temptation sa Garden of Eden even until now. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. It's the same temptation that is ongoing sa ating panahon. It's the same. Kahit nung tinempt ng kaaway si Jesus Christ, same yon. Tama? Gawin mong tinapay ang bato. Tama? Pangalawa, tumalon ka mula dyan sa taas. No? At ililigtas ka ng mga anghel mo. Sa paningin niya, pag tumingin siya, diba? Pleasant to the. At sabi niya, yumukod ka sa akin at bibigay ko sa iyo lahat ng kariyan ng sanlibutan. Make pride of life. It's the same. Even until our time, sa ating panahon, ganun lang din ang ini-employ ni Satan na temptations. Good for food, pleasant to the eyes, make one wise. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Anong sabi ng Bible dito? Is not of the Father, but is of the world. Is not of the Father, but is of the world. So dito sa ating talata in Genesis chapter 3, ano po nangyari? Hindi po nakita ng woman, and maybe dahil tutulog-tulog din si Adan dito, or hindi niya pinapakialaman yung pangyayari. That's why, ang nangyari po, na-deceive ang woman. Okay? May kita natin sa ibang talata sa Bible. She was deceived. But, ang nakapag-convince sa kanya, ayaw niyang mag-know dito sa mga bagay na to. Ayaw niya mag-know that it was good for food. Ayaw niya mag-know na pleasant to the eyes. Ayaw niya mag-know na to make one wise. To be, sabi nga, yung pangako nga ng kaaway, He shall be as gods, knowing good and evil. Kahit sinabi ng Diyos na no, huwag niyong kakainin, nagpatuloy sila. Kahit winarningan sila ng consequences, ano mangyari? Nagpatuloy sila. In essence, at that moment, dinefine niya ang Diyos at namuhay independent of God's will. Ibig sabihin, hindi niya sinunod ang Diyos. Nagrebelde siya on that moment. And on that moment, she became her own God. Okay? On that moment, she became her own small letter G, O, D. That time, hindi niya ni-recognize yung authority ng Diyos. Sinong authority? Sarili niya. Kasi siya nag-decide. Therefore, kung ganyan, she became her own God. Luke 9. Luke chapter 9. Punta po tayo doon. Luke chapter 9. We have an example here or illustration in the Gospels about dying. Pero dying, hindi po physical again, kundi dying sa sarili. Luke 9 verse 20. He said unto them, But whom say ye that I am? Nagtanong ang Panginoong Yesus. Sumagot si Pedro, sabi niya, the Christ of God. And he straightly charged them and commanded them to tell no man that thing. O wag nyo sasabihin yan sa iba. Saying, the Son of Man must suffer many things and be rejected of the elders and chief priests and scribes and be slain and be raised the third day. And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Sabi nila, dito daw nila kinukuha yung passage kaya sa nagpepenitensya. Nakaligtaan nilang basahin yung daily.
Okay? Kung gusto mo i-take up ang cross, literal mo yan, okay lang naman. Basta daily ha. Dapat araw-araw din. No? Hindi yung every year lang. Dapat daily. Kasi sabi ng Bible, ano po? Take up His cross daily and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. For what is a man advantage if he gain the whole world and lose himself or be cast away? For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed, when he shall come in his own glory and in his Father's and of the holy angels. But I tell you of a truth, there be some standing here which shall not taste of death till they see the kingdom of God. Now, mga kapatid, kahit dito, we are before the cross, bago pa ipako si Kristo, tinuturo niya sa kanila, deny himself, take up his cross, and follow me. Okay? Christ's death was central. Talagang importante yung kamatayan ni Kristo. Doon muna tayo, kamatayan muna ni Kristo. Napakahalaga ng kamatayan po ni Kristo, mga kapatid. Kahit pa hindi nila alam, tanda natin yung mga disciples, they don't know yung effect ng cross. Hindi nila alam na yung cross ay maglululan o maglilikha ng one new man where Christ is the head at ang church ang kanyang katawan. Hindi nila alam yun. Hindi nila alam. And yet, dito pa lang, even dito, prophecy side pa lang, ang sabi na ng Panginoon sa kanila, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Meron ako 2 bilog. Bilog yan. At merong upuan sa gitna. Meron pong pressure ang world. Ang world, it continually seeks to conform man to its mold. Kaya nga sinabi nga, kaya nga kinumand yun be not conformed to this world. Kasi nga, nangyayari talaga yun. Totoo yun. Na ang world, kino-conform niya tayo sa mindset niya. Okay? Kaya kung wala tayong salita ng Diyos na constant nagpapaalala sa atin at di tayo napipreach ng salita ng Diyos, maybe our mind, maybe inisip natin Kristiyano tayo, pero ang isip natin, sanlibutan. Ang pamamaraan natin, ang mindset natin, it's the world. It is very possible to have a worldly thinking about many things. Amen. Bakit? Nasa world tayo eh. Nasa sanlibutan tayo. Pero may mga kanta tayo. This world is not our home. We're just a passing through. Our treasures are laid up somewhere beyond the blue. Kung alam mo, kung naniwala ka sa kanta na yon, then we should not trust dito sa mga meron tayo dito, kundi in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. But there is this pressure in the world na ilagay mo daw sa sentro ng buhay mo ang sarili mo. At ang Diyos, hayaan mo lang siya dyan sa gilid. Maybe this chair signifies the seat of your heart. Yung trono sa iyong puso kung sino ang nandoon nakaupo. Pero God says, dapat siya yung nakaupo and you are set aside. Tayo ay nasa gilid lang. Tayo ay nakaset aside. Why? Pag pinili natin na ang Diyos, siyang nasusunod, it's for our own good. Remember nung sila Eve, sila yung nasunod. Ano nangyari? The fall of man. Okay? The fall of man. When we speak about death, dito po, di natin pinag-uusapan yung physical death. Ulit ha. And we are not talking about ordinary death. Hindi natin physical death, but we're talking about the death of Jesus Christ. Si Kristo, minsan namatay siya. And remember, sino siya? He is God manifest in the flesh. God, who was manifested in the flesh, died. Died for our sins. Amen. Di ba tayo nagpapasalamat sa Panginoon? Na hindi na dapat tayo ang mamatay, kagaya nung kamatayan na ginawa niya, kundi, praise God, siya na lahat gumawa nun.
para wala ka nang sa iyo. The Old Testament shadows, marami nagpapakita. Genesis 3, tignan nyo po. Genesis 3, balik tayo sa talata natin kanina. Genesis chapter 3, dito may prophecy agad. Genesis 3 pa lang, may prophecy na tungkol sa darating na seed. Verse 15, Genesis 3:15, there is the promise of the seed that will come, na dudurog sa ulo ng serpent. Sabi dito, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head. Sabi ng Panginoon sa serpent, tudurugin niya ang ulo mo, and thou shalt bruise his heel. Pero ikaw, ang ano mo lang sa kanya? Paanan niya lang. Heel niya lang. At saan nangyari yon? Sa cross. Satan bruised the heel of Jesus Christ sa cross. But one day, he will come again to bruise the head of Satan. Okay? He will bruise that serpent's head. Alam niyo po, wala tayong kalaban-laban kay Satan kapag nakipag one-on-one ka. Wala. Anong kapangyarihan ang meron ka para matalo mo siya? Amen. Kapag ikaw lang wala. But praise God, na kay Kristo tayo. Amen. Secured ka dun. Kaya walang sino man ang makatalo sa'yo kung na kay Kristo ka. Genesis 22, another prophecy. Genesis 22 verse 8. Genesis 22 verse 8. And Abraham said, my son, God will provide. Importante po yung kasunod na word. Bakit? Tanggalin mo yun. God will provide a lamb. Ganon. Ibig sabihin, mag-ano lang siya. Kung sino lang, kung anong lamb lang, pwede siya maglagay. Pero hindi po mga kapatid, importante yung adverb na yan. Kung adverb ba yan or adjective, basta yun. No? Ano sabi niya? God will provide Himself. Amen. Meaning to say, God is declaring, one day, ipoprovide ng Diyos na lamb, sarili niya mismo. At sino yun? Jesus Christ, the Lamb of God, which taketh away the sin of the whole world. Amen. So sabi niya, pinangako niya doon kay Abraham, God will provide Himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. Isaiah chapter 53. Isaiah chapter 53, mga kapatid. Isaiah chapter 53. Dito po, again, prophecy. Talking about yung kamatayan na daranasin ni Jesus Christ. verse 8. Isaiah chapter 53 verse 8 hanggang verse 12. In verse number 8, sabi sa atin dito, He was taken from prison and from judgment. And who shall declare His generation? For He was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was He stricken. And He made His grave with the wicked and with the rich in His death, because He had done no violence, neither was any deceit in His mouth. Yet, kahit ganun po, kahit si Kristo namuhay ng perfectly in this life, it pleased the Lord to bruise Him. He had put Him to grief when thou shalt make His soul an offering for sin. He shall see His seed, He shall prolong His days, and the pleasure of the Lord shall prosper in His hand. He shall see of the travail of His soul, and shall be satisfied. By His knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Do you know kung bakit kapag na-save tayo, hindi na tayo dadanas ng condemnation sa wrath ng Panginoon? Dahil pati yun, kinuha na ni Jesus Christ. Pati yung condemnation, pati yung grief, lahat. Na-utter niya sa cross, my God, why hast thou forsaken me? Because that is the only time na yung Son nahiwalay sa Father and sa Holy Ghost. All throughout eternity, God is the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one.
All throughout eternity, ganun yun. Pero doon sa cross, starting doon sa cross, sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Pinorsake siya. Bakit po siya pinorsake? Dahil pinatong na po sa kanya yung kasalanan ng sanlibutan. Nasa sa kanya. Kaya namatay si Kristo dahil sa kasalanan ko. Kaya namatay si Kristo dahil sa kasalanan nating lahat. Hindi dahil makasalanan siya. Hindi dahil may nagawa siyang mali. Amen. Neither was any deceit found in His mouth. Wala siya. Kahit salita, wala kang mahahanap kay Kristo na worthy of death. And yet, He chose the cross. He chose death. Bakit? Ganun niya tayong kamahal. Amen. That's the love of Christ na nagtulak sa Kanya even kahit sa kamatayan. That's how Jesus Christ is loving. Romans chapter 3. We are talking about, ngayon po death of Christ. Yung kamatayan ni Kristo ang pinag-uusapan natin. Romans chapter 3 verse 23. Binasa ko na kanina tong ibang ditong talata, pero anong sabi doon? All have sinned and come short of the glory of God, being justified freely sa pamagitan ng ano? By His grace, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be what? A propitiation through faith in His blood. And remember this, yung dugo ni Kristo, hindi iyon natuyo. Amen. Hindi iyon tuyo na. The blood of Christ, inoffer niya yun sa langit. Inakyat niya yun sa langit. To the holy place there in heaven. Inoffer niya yung kanyang blood. Mababasa mo yun sa book of Hebrews. Bakit niya ginawa yun? That's the eternal atonement. That's the eternal bayad. Amen. Kaya hindi pwedeng natuyo yun. Kinuha niya yun. Nilagyan niya sa langit yun. Inakyat niya yun doon. Okay? His blood to declare His righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. To declare, I say at this time, His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. Last week, dinil ko po yun, di ba, yung term na yun. Just and the justifier. Bakit mahalaga yon? Hindi pwedeng mabahiran yung justice ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin mo na ang Diyos hindi patas. God is always fair and is always right and is always just. He is just. Paano niya tayo napatawad? Makasalanan tayo. That's why the just one died. The just one bear our iniquities. The just one bear the sin of the whole world so that He could be the justifier of them which believe it in Jesus. Kaya kanya pwedeng mapatawad. Kaya kapag ikay sumampalataya kay Kristo Jesus, titignan kanya, sasabihin niya, you are declared justified. Bakit? Because of Jesus Christ. Hindi dahil sa pananampalataya mo. Yung pananampalataya mo, yun lang yung nag-accept ng gift ng Diyos. But our faith in ourselves, sa sarili natin, walang power yun Pero salamat dahil binilang yun ng Diyos na matuwid. At na-accept mo yung gift of God through believing. Amen. That's why He is not just a just person. Salamat, no? Sa korte, punta ka, hatulang ka lang dun Hatulang ka dun. Pero salamat na yung nanggahatol na ang Diyos, siya mismo yung nagbayad ng kasalanan natin. Kaya hatulang ka niya na ng guilty, kinuha ni Kristo yung kasalanan mo, hatulang kanya ulit, not guilty, dahil kay Kristo. Amen. He is just, pero He is the justifier. Praise the Lord. Bakit? We don't deserve that. Anong tawag dun? Grace. I don't deserve to be saved. Walang kahit sino sa atin dito magsabi, deserve kong masave. Bakit? Ang hirap ng buhay ko Sa hirap ng buhay ko, hindi pa ba ako karapat dapat masave? Sa hirap ng buhay ko, hindi pa ba karapat dapat ako mag-claim ng eternal life? Abay, kung yun lang ang basihan, mas marami pang mas mahirap ang buhay kaysa sa atin. Pero hindi yun yung basis ng kaligtasan. Ang basis ng kaligtasan, si Kristo. Ang basis ng kaligtasan, yung ginawa ni Kristo para sa atin. Hebrews 7 verse 27. Hebrews chapter 7 verse 27. Another note about the death of Christ. Hebrews chapter 7 verse 27. Anong sabi ng Bible?
Sige po, puntahan niyo po. Maganda ito. Hebrews chapter 7, verse number 27. The Bible reads, who needed not daily as those high priests to offer up sacrifice. First for his own sins and then for the people's. Hindi daw kagaya ng mga high priest. Mga high priest, araw-araw, taon-taon may remembrance. Pinaulit-ulit nila yung kanilang pag-sacrifice. Pero si Jesus Christ, paulit-ulit ba? No. Ano sabi ng Bible? For this, He did once. When He offered up Himself. Bakit po? Sabi nga ng awit, kung hindi niya pa nagawa lahat, uulitin niya pa ulit eh. Pero ibig sabihin, the truth na hindi na uulitin man kailanman ni Kristo yung ginawa niya, ibig sabihin, that's already finished at satisfactory na yon. Amen. Kumbaga sa grades, pasado na. Hindi mo na kailangan i-retake. Hindi mo na kailangan balikan kasi satisfied na yung demand ng Father. And remember this, yung demand ng Father ay sobra pong taas niyan. Sobra pong holy niyan. Sobra pong righteous niyan. Hindi yan pipitsug, hindi yan basta-basta lang. Kaya nga, there is none righteous, no, not one. Kaya hindi ako naniniwala na si Kristo tao lang. Kasi kung tao lang din siya, non-righteous nga eh. Hindi rin siya righteous. Amen. Lahat ay nagkasala at di umabot sa kalwalatian ng Diyos. Kasama sa doon kasi tao lang siya. But praise God, my Savior is not only a man. He is God manifest in the flesh. Yung kamatayan po ng ating Panginoong Yesus, unique po yun. It is also substitutionary. Yung kamatayan mo, siya yung gumanap para hindi mo nadanasin. Walang kagaya yung kamatayan na ginawa ni Jesus Christ. Walang katumba o walang papantay, no? Sa kamatayan na nangyari kay Jesus Christ. Yung kanyang substitutionary death on the cross in space and time in history ay merong infinite value because of who He is as God. Dahil Diyos siya, kaya meron po yun mga kapatid na talagang yung value nun, di mo mababayaran yun. Kaya nga sinasabi natin pa nagpipreach tayo, di ba? Kahit ikaw pa yung pinakamayaman, di ka makabili ng ticket paputang langit. Kahit ikaw pa yung nasay pa lahat ng kayamanan sa sanlibutan, wala kang pagmamay-ari na ibibilang sa iyo ng Diyos ang kalangitan. Pero kahit ikaw yung pinakapobre na walang pera, pero ikaw ay sasampalataya kay Kristo Jesus, ang langit ay magbubukas sa iyo. Bakit? Dahil kay Kristo Jesus. Dahil nagpakumbaba ka na si Kristo lang ang tagapagligtas at hindi ikaw. At hindi ako. Balikan natin Luke 9. Notice the order. Dito na po tayo sa lesson proper. Ha? Lesson proper? Ano po lang kanina? Introduction. Pero mas maikli lang yung lesson proper. Kayo naman. Masyado naman kayo seryoso. Luke 9. Luke chapter 9 verse 22. Tignan niyo po yung order ha. This is the order. Even i-apply natin as in illustration, pero this is the order sa Christian life. Yung tinuturo ko po sa inyo yung centrality of death, this is the order. Makita mo sa Luke 9 verse 22. Anong sabi niya? Luke 9:22, the Bible says, saying, the Son of Man must suffer many things and be rejected of the elders and chief priests and scribes and be slain and be raised again. Nakita nyo? Ito yung order. Rejected, slain, raised again. Rejected, slain, raised again. Ano ibig sabihin? Deny yourself. Okay? Rejected. Be slain. Mamatay doon sa mga bagay sa ating kagustuhan and be raised to the will of God. Kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. That's the order. May rejection, may kamatayan, pero may pagkabuhay na magmuli. Amen. May rejection, may kailangan kang i-reject, may kailangan kang tanggalin, may kailangan kang iwasan, may kailangan kang iwanan, may kailangan kang baguhin. Amen. And to that, masakit yun. May kamatayan yun eh.
Nakasanayan mo na yun eh. Tama? Pero kailangan mong daanan yun. Why? Walang resurrection kung walang cross. Kung hindi natin mararanasan na mamatay doon sa mga desires natin, hindi natin ma-appreciate yung desire ng Diyos na yun dapat yung meron tayo. Amen. Bigyan ko yun ng concrete example. Do you believe na ang soul ng tao mahalaga? Yung kaluluwa ng tao po napakahalaga. Amen. Pero, kung hindi ka muna mamamatay sa sarili mo na nakakahiyain, na mag-share, di ka muna mamamatay doon sa kahiyaan mo o kahiyan ko, paano tayo makakapagsabi sa kanila na sila ay mapapahamak at kailangan nila si Kristo? Tama? So there should be first, rejection muna sa sarili. Hindi mahalaga yung mapahiya ko. Ang mahalaga masabi ko, si Kristo ay nagbayad ng kanilang mga kasalanan. So, meron talaga, may ire-reject ka. Ibig sabihin sa sarili natin, kung gusto natin na tayo ay mabubuhay para sa Panginoon, then there should be rejection sa atin, sarili. Amen. There should be rejection, and most of the time, marami tayong mga kaibigan na hindi naman talaga magandang kaibigan. Okay? Merong tayong mga kasama na hindi dapat natin sinasamahan. Verse 24, Luke 9, tingnan niyo po. For whosoever will save his life shall lose it. But whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. Parang nakakalito. Kung gusto mo daw makuha yung buhay mo, ilus mo para kay Kristo. Kung gusto mo naman daw na mawala mo, isave mo para sa sarili mo. Pag pinagamit mo yung buhay mo, sarili mo lang, sayang. Paggamit mo sa Panginoon, bigay mo sa Kanya lahat, gain. Okay? If we live for ourselves, death yun. Romans 6:23, for the wages of sin, ano yun? Is death. The wages of sin is death. Romans 8:6, for to be carnally minded is death. Pero kung para sa Panginoon, mamamatay tayo. Okay? Pero kung para sa Panginoon tayo mamamatay, Romans 6:22, anong sabi ng Bible? But now being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end, everlasting life. Galatians 6:8, isa pa. Galatians chapter 6 verse 8. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. So that's the paradox. Paradox siya kasi parang kontrahan. If we will live for self, ano mangyari? Kamatayan yun sa atin. But if we will die to self, life in Christ. Okay? If we will live for self, death yun. Sow to his flesh, shall of the flesh, reap corruption. Kung mabubuhay lang tayo, mga kapatid, mabubuhay lang tayo para sa ating mga sarili, kamatayan yun. Kasi kagaya ng sinabi ni Solomon, vanity of vanities, saith the preacher, all is vanity. Come to think of it, buong buhay mo, sayang lang. Why? Kasi nabuhay lang tayo para sa ating mga sarili and not for Him na namatay para sa atin. Pero kung mamamatay tayo sa sarili natin, life everlasting. Life everlasting. Ano pong taon ngayon? 2000 ano po? Hindi, sabi ng iba, preacher, uwian na. No? 2024 po. Tama? Okay. Yung early church, during yung mga time ng 100 AD, mga ganun. Kung magbabasa tayo ng Fox's Book of Martyrs saka ibang mga books ng history about Christianity nung unang siglo, unang mga panahon.
Yun po yung, may napanood kayo sa YouTube, ay sa Facebook, nakikita naman yun. Yun yung mga may leon, tapos nasa gitna sila ng arena, tapos nagpe-pray sila na wag silang kagatin ng leon or for them to be receive yung spirito nila. Mga Kristiyano yun eh. Yung mga pinapakain sa leon, yung mga ganyan. Pero alam niyo po, bakit yung Christianity nila dati ganun kaseryoso? Bakit willing silang mamatay para doon sa kanilang pinaniniwalaan? Amen? Bakit sila willing na kahit kakainin sila ng buhay, they are willing to die dun sa pananampalataya nila? Amen? Di ba na naisip bakit ganun dati? At bakit ngayon, hindi ganun? Tama? Yung mga simplest excuse of man, meron tayo. The simplest excuse to not be in the service of the Lord, yun yung binibigay natin every time. Dahil yung mga tao sa mga unang siglo, ang tingin nila sa sarili nila, patay na sila sa sarili nila. Totoong-totoo po sa kanila yung to be absent with this body is to be present with the Lord. Eh ano kung ipakain nyo kami sa leon, pinapabilis nyo lang yung pagpunta namin sa langit. Yun yung kanilang mind. Na kahit masakit yung pagkagat ng leon na ito o kahit na ano pang gagawin nila, ang kanilang hope, ang Panginoon, kagaya ni Stephen, makita nila, binubuksan yung pinto doon, nire-receive yung kanilang soul. They are not afraid of death dahil sila mismo ay patay na sa kanilang mga sarili. Luke 22. Luke chapter 22. Preacher, kaya lang naman namatay si Kristo kasi Diyos siya eh. Pwede ganyan to. Verse 42. Luke 22 verse 42. May will din siya. Tandaan mo yan. May will din ng Panginoon. May will din siya. Pero anong sabi niya? Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Ang Panginoong Yesus mismo, kung sa Kanya lang, ayaw niya nang ituloy yung mamamatay siya sa krus, wag na lang. Mamatay sa krus, okay lang siguro sa Kanya. Pero ang ayaw niya kasi doon, may cup eh. Ano yung cup? Yung wrath ng Diyos yun. Ayaw niya na yun ay Kanyang sasaluhin. Pero anong sabi niya? Nevertheless, not my will, but thine be done. Ano yung sabi ko po sa inyo kanina? Jesus Christ, hindi po siya nagkasala. Tama? Si Kristo, never siya nagkasala and no deceit was found in His mouth. So si Kristo, hindi siya, bakit ito? Parang kumukontra siya sa Diyos. Diba? Sabi niya, kung willing ka, i-remove mo na lang yung cup na to sa akin. No? Meaning to say, mga kapatid, hindi porket si Kristo, nagsabi niya, nagkasala siya. Sinasabi niya lang, Lord, sabi niya lang, Father, kung willing ka lang, paalisin mo na lang yung cup na to. Pero hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo. When we speak about yung surrender sa Panginoon at sacrifice ng buhay natin sa Panginoon, okay, we could say, Lord, pwede nating sabihin, Panginoon, di ko po kaya. Tama? Panginoon, mahirap po. Panginoon, parang hindi ko po kakayanin ito. At di ka nagkakasala kapag umaamin ka sa Diyos. Pag sinasabi mo sa Panginoon yung totoo, Lord, ang hirap-hirap na, ang bigat-bigat. Pero kagaya ni Jesus Christ, we should be willing to say, Lord, pero nevertheless, not my will, but thine be done. Amen. Yes, pwede pala maging honest ka sa Panginoon. No? Kasi si Kristo naging honest siya. Sabi niya, Father, if thou be willing, remove this cup from me.
Pero sabi niya din sa same verse, nevertheless, not my will, but thine be done. Hindi po masama na umamin sa Diyos na nahihirapan na tayo. Hindi po masama na nagsabi, Lord, ang hirap po kaya hindi po kami nakapag-church. Ang hirap po, Lord, kaya hindi po kami nakakapaglingkod ng maayos. Panginoon, nahihirapan po ako. Pero Lord, turuan mo ko kung anong dapat kong gawin. Amen? Hindi masama na maging honest sa Diyos. Hindi masama na magsabi, Lord, di ko kaya. Mahirap, mabigat. Dahil ang Diyos naman nakikinig yun eh. Amen. Hindi masama na sasabihin mo sa Kanya kung anong pinagdaraanan mo. Kung meron kang hindi dapat pagtaguan, Diyos yun. Bakit? Alam niya naman lahat. Gusto niya pa rin sabihin mo sa Kanya. Amen. Kahit alam niya na. Amen. Kasi meron tayong relationship sa Father. Meron tayong relationship sa Diyos. Remember, walang resurrection kung walang death. Kung wala mo na, hindi mo na siya na-reject at namatay, there is no resurrection. So hindi tayo makakapamuhay sa Panginoon kung hindi mo natin una, i-deny yung ating mga sarili at mamamatay sa kasalanan at sa mga kagustuhan po natin. We could not have the positive without going through the negative. We are to die in wanting to be the one in charge. Di dapat tayo yung magiging in charge. We are to die about becoming the center of everything. We are to die while we are living. Yun yung gusto ng Panginoon mangyari sa atin. Dapat mamatay tayo habang tayo nabubuhay. Hala, paano nangyari yun? Zombie? Hindi po. Mamamatay tayo sa kasama, mamamatay tayo sa desire natin, mamamatay tayo sa... Okay. Ang tanong, masakit ba ang cross? Kung tayo ipapako, masaktan ka? Abayo po. Nakakalungkot ba yun? Nakakapagod ba yun? Yes. Pero kung pagsasabihin mo, hindi, ayokong gawin niya, ayokong mamatay sarili ko. Matutulog na lang ako maghapon. Diba? Mga kapatid, maybe for us, some of us here, sacrifice ang pag-church. Amen. Sacrifice sa inyo yung pagpunta dito. Praise God for that. Amen. Deserve ng Diyos yung every sacrifice na meron tayo. If for us, sacrifice yung linggo, praise be to God, para sa Panginoon yun. Amen. Iba sa atin, hindi sacrifice to. No? Kasi, nag-aaral pa lang tayo. O kaya, normal lang sa atin to. Nakasanayan na natin. Maybe, iba nang nire-require sa'yo ng Diyos. Maybe, ang kailangan mo yung sacrifice na yung time mo sa ibang bagay. Amen. Sa mga young men natin dito, sa mga kabataan natin ditong lalaki, imbes na mga video games, baka Bible naman hawakan nyo. Amen. Kapag naintindihan nyo yung knowledge na nasasalita ng Diyos, abay, maning-mani yung mga exam. Bakit? May wisdom ka ng Diyos eh. Minamaliit natin minsan yung pag-aaral ng Bible, parang pag nag-aral ka ng Bible, ay, hindi na ako magiging magaling sa school. Ay, mali yun. Pag gumaling ka sa Bible, naku po, pati teacher mo, ngumanga nga sa'yo eh. Hindi niya alam yung alam mo eh. Bakit? Heavenly yung wisdom na meron ka. That's divine knowledge, that divine wisdom that came from the Father above. Hindi ba natin gusto na ang mga young men natin is spiritual? Amen. Imbis na laging pinag-uusapan yung crush nila. Crush ba? Crush. Diba? Imbis na yun yung laging pinag-uusapan, ang pinag-uusapan, kung anong uri ng bato, yung pinambato ni David, kay ano kaya yung bato na yun? Patulis ba yun? Pabilog ba yun? Diba? Amen. Imbes na mga worldly song ang mga pinapatugtog. Amen? Mga Christian song na yun yung inaawit natin, kaya normal lang sa'yo. Pag mag-aawit ka dito sa harapan, normal lang yun sa'yo. Amen. Baka nga minsan madulas pa eh. He lives within. Tapos iba na yung kinanta yung My Heart, dumiretso. Nakalimutan niya, church pala ito. Philippians 2. Tigan natin yung mind of Christ. Malapit na po tayo. Praise the Lord. Amen. Philippians chapter 2.
Philippians 2:5-8. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Mga kapatid, ito po. Mahalaga po yung testimony natin. Tama? Testimony, mahalaga yan. Pero yung reputation mo, hindi mahalaga yan. Anong pinagkaiba ng preacher? Si Kristo, He is God, made Himself of no reputation. Pero masasabi mo ba na bad testimony siya? No. Good testimony siya. Pero, no reputation. Okay? Bigyan nating importansya yung testimony natin. At kahit ang reputasyon mo sa mundo, di ba? Big sabihin, hindi ka na nila gusto kasi hindi mo na sila sinasamahan sa mga gusto nilang gawin. Yung reputation mo, bumababa sa kanila. Pero yung testimony mo dapat gumaganda. Our testimony should be, in the eyes of men, ayos. Reputation natin sa kanila, kahit bumagsak pa, okay lang. Amen. Kahit ang tingin nila sa'yo, hala, yung mga tao na yan, kamo, church, lagi laman ng bibig niyan. Bible, Bible, Bible. No? Ang ganda pa ang ganda ganun, kung ganun. Amen. Dapat yun yung i-desire natin na meron tayong testimony po na ganyan, mga kapatid. Luke 14. Merong cost yung pagiging Kristiyano. And it is not a costless one. Kapag ang Christianism natin, kapag ang pagiging Kristiyano natin, wala tayong sinusuko o wala tayong iniiwan, di natin papahalagan yan. Luke chapter 14, verse 28 to 30. Luke chapter 14, verse 28 to 30. For which of you, intending to build a tower, kung meron daw na magtatayo ng tore, hindi ba daw uupo muna? Sit it not down first and count it the cost? Whether he have sufficient to finish it? Hindi niya mo muna uupo at bilangin niya, tama, may budget ba tayo dito para matapos? Lest haply after he had laid the foundation and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. Mga kapatid, maaring kung paano tayo naging Kristiyano, hindi naging maganda. Kung paano tayo naging Kristiyano, sobrang hirap. Kung paano tayo naging Kristiyano, ang daming bako-bako. At ito ka na ngayon, nandito ngayon sa lugar na ito. Amen. Maaring hindi naging maganda yung simula, pero ang mahalaga, how you finish. Amen. Hindi naman natin mape-perfect yung umpisa eh. But what's important is how you will finish. At kung tayo ay mabubuhay para sa Panginoon, there should be, tinuturo natin, death. Death to self, death to sin, death to my desires, death to what I want. Para madali lang ang Word of God, pag sinabi ininstrakan tayo, ito yung kalooban ng Diyos. Ang sagot mo lang doon, Amen. Hindi kayo nakikipaglaban, di ganyan yan siguro. Iba na yung panahon nila dati, iba yung ngayon. Siguro ganyan dati, pero ngayon, ay wala yan. No? Kung tayo ay sa paningin ng sanlibutan, we are respectable. Pero tayo ay in rebellion sa Panginoong Hesus, then nag-fail tayo, mga kapatid. Kung sa sanlibutan, maayos reputasyon natin, pero sa Panginoon, tayo po ay hindi naging matapat. Tayo po ay failure. Can you die for your reputation? For the things people will say to you if you embrace and apply Christian truths and principles? Alam niyo po, pag in-apply natin yung Bible, totoo sa ating mga buhay, meron pong masasabi at meron pong masasabi ang ibang tao. Amen. Merong masasabi at merong masasabi ang lahat ng tao. Kapag in-apply mo yung Bible, truly, sa iyong buhay.
Sabihin nila, ano ba yan? Puro naman kayo ganyan. Puro naman kayo simba. Puro naman kayo, labas pa kayo ng labas. Sasayang lang kayo ng oras dyan. Ba? Pero sa atin, na mga ligtas, soul is very important. Even one soul. Amen. Nakalungkot, but many could not give up man's approval or consent. Pero for us, there will be no resurrection without the cross. No fruit without roots. Kaya mahalaga, if we are not yet saved, ang importante, masave tayo. Amen. Makilala natin ang Panginoong Yesus. But if we are saved, importante, maintindihan natin yung principle. We should die to self. We should die to things that we desire. At hayaan natin ng Lord na mag-work sa atin. Tayo po ay sumandali sa panalangin. Lord, thank you so much for today. Thank you, Lord, for the opportunity na kami po, Panginoon, ay makapanambahan. Makapagtipon po sa lugar po na ito. We praise you, Lord, sa lahat po ng inyong ginagawa sa amin. Lord, our church is small in the eyes of this world. Konti lang po kami. Pero in our number, may you find us faithful. May you find us dying to self and being alive unto God. May you find us choosing the things of God than the things of the world. May you find us not conformed to this world, but transformed by the renewing of our minds. Lord, kahabagan niyo po kami. Mahirap po, Panginoon, ang buhay. Madami pong kami pinagdaraanan, mga struggle, kahit sa amin pong mga minds. Napilit kaming dinadrag, o lagi kami, minsan tinutulak kami para hindi makapagpatuloy. Pero salamat dahil ikaw ay tapat. At nandiyan po kayo palagi para isupply kung ano man po ang aming pangangailangan. Salamat, Lord. Help this church. Preserve this church till you come. In Christ's name we pray. Amen and amen.